Mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo magbabalik sa ating pong ginagawang daily devotion. Ang akin pong i-share ngayong gabi ay dito po sa Genesis chapter 30 verse 1 to 5 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, nainggit si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, at mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak. Dito po sa binasa ko po na masasabi po natin dito na doon po sa mga nauna na mga pinag-aralan po natin ay mapapansin po natin ito pong si Leah na kapatid po ni Raquel ay sunod-sunod po naging anak niya kay Jacob po. Bali po 4 po yung anak niya kay Jacob, at dahil po dyan makikita po natin sa talatang ito na si Raquel po ay nagreklamo dahil naiinggit po siya kay Leah, at sinabi po niya kay Jacob na mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak. At sinabi nga po dito sa verse 2, ang sagot po ni Jacob sa kanya, nagalit si Jacob at sinabi kay Raquel, bakit? Diyos ba ako na pumipigil sa iyong panganganak? Makikita po natin dito sa verse 2 po na binasa ko na si Jacob po ay nagalit po kay Raquel po. At sinabi po ni Jacob na naitindihan daw po niya. At sabi nga po sa natin lagi po natin sinasabi na kung biniyaan po tayo ng maraming anak, yun po ay God's favor. At kung hindi naman po biniyaan tayo ng mga anak, siguro po hindi po talaga kaloob ng Lord sa atin. Kaya palagi ko pong sinasabi na sa biyaya po ng ating Panginoon na sa buhay ko po ay biniyayaan po ako ng maraming anak. Makikita man po natin. Kaya dito po natin makikita na si Raquel po ay nagreklamo po. At nagreklamo po at sinasabi nga po dito kay Jacob na ganoon po na siya po'y naiinggit, bakit po yung kanyang kakapatid ay nagkaroon po ng 4 anak, samantala po siya ay wala pong anak, nakagad kagustuhan po niya magkanak. At ganito nga po ang ginawa po ni Raquel. Kaya sinabi po ni Raquel kay Jacob na sa verse 3, kaya sinabi ni Raquel, kung gayon sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang mag-anak ako sa pamamagitan niya. Makikita po natin na ito po ay naulit po na nangyari na doon po nangyari po sa una sa kanya po na mga lola at lolo po na sina Abraham po at Sarah po. Ganon din po yung ginawa ni Sarah, at dito po natin makikita sa pamamagitan din po ni Raquel, ganon po yung ginawa nila. Nagkulang po ang kanilang pananampalataya po sa ating Panginoon, kaya nawala po yung kanilang faith. Kaya nakaisip po si Raquel na gano'n, na ibigay din po yung kanilang alipin kay Jacob. Nakatulad po ng ginawa ni Sarah na ibinigay din po yung alipin na para pasipingan po kay Abraham. At siguro po kung nung panahon po yun ay acceptable po na gano'n sa kanila pong kapanahunan, ay naukol po ang gano'n, ay sa mata po ng Panginoon ay yun po ang mahigpit na ayaw po ng Panginoon na pinagbabawal po. At sinasabi nga po dun sa 10 Commandments na huwag ka makiapid sa hindi mo asawa. At ganoon nga po nangyari sabi nga po sa verse 4, at pinasipingan niya kay Jacob ang kanyang alipin na si Bilha. Nagdalang tao ito at nanganak ng lalaki. Nakikita po natin yung kasalanan ng pagkakasala na ginawa po ni Raquel, na binigay nga po yung kanyang alipin na nagdalang tao nga po, at nagsilang nga po si Bilha ng isang anak na lalaki. At mapapansin po natin dito na sa ginawa pong ni Raquel na yun ay muli pong naulit yung mga nakaraang pangyayari. Kaya tayo po bilang pong isang, kung halimbawa po natin na kung may mga bagay po tayong na ginugusto at nakikita po natin yung iba na meron, ay wag po tayong mainggit. Yun po, kung sabi nga po nila, it's a God's favor. Kung sa atin naman po ay wala tayo,
Pero meron naman po tayo na wala sila. Kaya wag po natin pairalin yung inggit. Kung ano man pong meron tayo, tanggapin po natin, maging masaya po tayo. Dahil ang Panginoon po ang lagi pong nakatingin sa atin, nakatuon. At nakikita po kung ano, kahit hindi po natin sabihin ang ating pangangailangan, matuto po tayo maghintay kung kailan po ay pagkaloob sa atin. Salamat po at God bless po sa ating lahat. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi kong verse sa gabi ito ay sa Genesis chapter 30 verses 6 to 8 na sinabi ni Raquel, kinuha na ng Diyos ang aking kahihiyan. Tinugon niya ang panalangin ko dahil binigyan niya ako ng isang anak na lalaki. Kaya pinangangalanan niya ang sanggol na Dani. 7. Muling nagbuntis si Belha na alipin ni Raquel at nanganak ng lalaki na pangalawang anak nila ni Jacob. 8. Sinabi ni Raquel, napakahigpit ng labanan namin bilang magkapatid at nagtagumpay ako. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Naxtali. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po and God bless us. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 30 verse 9 to 10. Nang mapag-isip-isip ni Leah na hindi na siya nanganganak, ibinigay naman niya kay Jacob si Silpa at nagkaanak ito ng lalaki. Yun lang po, pare ng Diyos. Magandang gabi sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 30 verse 11 to 12. Mapalad ako, sabi ni Leah, kaya Gad ang ipapangalan ko sa kanya. Si Zilpa'y muling nagdalang tao at nagkaanak ng isa pang lalaki. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 30 verses 13 to 14. Ito po ang sinasabi. Sinabi ni Leah, masayang masaya ako, masaya ang itatawag sa akin ng mga babae. Kaya tinawag niyang Asher ang bata. Anihan na noon ng trigo, samantalang naglalakad sa kaparangan. Si Ruben ay nakakita ng bunga ng mundragura at dinala ito kay Leah na kanyang ina. Bigyan mo naman ako ng mundragurang dala ng iyong anak, pakisap ni Raquel kay Leah. Ito lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay Genesis chapter 30 verse 15 to 16. Sinagot siya ni Leah, hindi ka pa ba nasisiyahan, nakuha mo ang aking asawa at ngayon gusto mo pang kunin pati mandragora ng aking anak. Sinabi ni Raquel, bigyan mo ako ng mandragora sa iyo ni Jacob ngayong gabi. Gabi na nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan. Sinalubong agad siya ni Leah at sinabi sa akin, sisipi ngayong gabi. Si Raquel ay binigyan ko ng mandragorang dala ng aking anak. Para sa karapatang ito, nagsipi nga sila ng gabing yun. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay Genesis chapter 30 verse 17 hanggang 19. At tininig ng Diyos ang dalangin ni Leah. Nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak nila ni Jacob. Kaya't sinabi ni Leah, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat ipinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin. At ipinangalanan niyang Isakar, ang kanyang anak. Muling nagdalang tao si Leah at ito ang pang-anim niyang anak. Genesis 30, chapter 20, 21, 22. At sinabi ni Leah, binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob. Ngayon, makikisama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanyang ng 6 na lalaki at kanyang pinangalan Zabulon. At pagkatapos ay nanganak siya ng babae at kanyang pinangalan Dina. At naalala ng Diyos si Raquel at dininig ng Diyos at
binuksan ang kanyang bahay bata. Amen. Genesis chapter 30 verse 23 to 24. At siya ay naglilihim at naganak ng lalaki at kaniya ang sinabi, inalis ng Diyos sa akin ang kakutaan ko at kaniya ang tinawaang ang panggalaan niya na Jose na sinasabi na dagan pa ako ng Panginoon ng siyang anak. Amen. Magandang gabi po. Ngayon babasahin ko po Genesis chapter 30 verse 25 to 26. At nangyari nang may paanak ni Rachel si Jose na sinabi ni Jacob kay Laban, papagpaalamin mo ako upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Bigay mo sa akin ang aking mag-aasawa at ang aking mag-aanak na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo. At papagpaalamin mo ako sapagkat talastas mo ang paglilingkod na ipinaglingkod ko sa iyo. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 30 verses 27 to 30. Sabi po rito, But Laban said to him, If I have found favor in your sight, I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. Name your wages and I will give it. Jacob said to him, You yourself know how I have served you and how your livestock has fared with me. For you had little before I came, and it has increased abundantly, and the Lord has blessed you wherever I turned. But now, when shall I provide for my own household also? Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking i-share sa Genesis 30, versikulo 31 to 33. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, hindi ko po kailangan makibayaran pa ninyo. Patuloy kong aalagaan ang inyong katawan. Kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon, pupunta ako sa inyong pawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim. Gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Iyon na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi. Tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin, at mayroon kayong makikitang hindi itim na tupa o kaya'y kambing na walang tagpi, masasabi ninyo, ninakaw ko iyon sa inyo. Yan po lamang ang magulang sa Genesis chapter 30 verses 34 to 36. Mabuti, yan ang ating gagawin, tugon ni Laban. 35. Ngunit ng araw ding iyon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi, maging barako o inahin. Gayon din ang mga tupang itim, at ito'y pinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. 36. Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan, at silang mag-amay
lumayo ng may 3 araw na paglalakbay, dala ang alaga nilang kawan. Amen po sa pagkakabasa ng banal na salita. Magandang hapon po. Ang share ko po ngayon ay Genesis chapter 30 verse 37 to 39. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo at almendro at kastano at pinagbabakbakan ng mga batik na mapuputi at kanyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga. At kanyang nilagay ang mga sangang kanyang binakbakan sa mga bangbang, sa harap ng kawan, sa mga pinagpapainuman na pinaroroonan ng mga kawan upang uminom. At nangaglilihi pagka nagsisipa roon upang uminom. At nangaglilihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga, at nanganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik, at may dungis. Amen. Muli po na ako po ulit po magbibigay ng para po kay Macy's kasi hindi po niya kaya po na mag-share po dahil po na sabi tulad niya po kahapon na nasabi ko na sumasakit po yung ngipin na pinalis niya, yung pinupunutan po, kaya ako na ulit po mabasa para sa kanya. At yung pong kanyang verse ay dito po sa chapter 30 verse 40 to 43 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ibinukod niya ang mga hayop na tagpian at itim at kawan ni Laban upang hindi ang mga ito ang laging natatanaw ng mga tupang puti. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan at ito'y hindi niya inihahalo sa kawan ni Laban. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na ang hayop at nag-aasawahan. Ngunit hindi niya ito ginagawa kung ang mga hayop na nag-aasawahan ay hindi malulusog, kaya't malulusog ang kanyang mga hayop, samantalang ang kay Laban ay hindi. Kaya't lalong yumaman si Jacob, lumaki ang kanyang kawan, dumami ang alipin ng mga kamelyo sa asno. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. God bless po us all. Bye.